Okay, mapagpalang araw po. Ito inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, tayo po ay mag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ay sa nakasulat sa Biblia. Po, tayo gumagamit ng Biblia, hindi upang magmarunong. Tayo gumagamit ng Biblia sapagkat ang Biblia po ang batayan ng ating pananampalataya. Ika nga, kung ang tao may pananampalataya, kailangan ang kanyang batayan ay ang Biblia. Na kung saan ang Biblia ang ginagamit para matuto ang pananampalataya ng isang tao. Hindi pwedeng sabihin mong isang tao na may pananampalataya ka na walang batayan. Kailangan merong batayan kasi yung batayan na yon, yun ang hahanapin nila. Lalo na kapag meron kang kausap. Yung mga pilosopo, saan mo naman natutunan yan? Sasabihin nilang ganon. Hindi natural na sasabihin mo sa Biblia. Kasi po yung Biblia ang kinasusulatan ng salita ng Diyos. At yan po ang mahalaga. Yun tayo matuto tayo sa aral ng Diyos na nakasulat sa kasulatan. Ika nga, naalala ko sa sandali po may titignan. Kailangan po yung nakasulat sa Biblia, no? Pero bago tayo papalaot sa pag-aaral, tayo muna ay panandaliang aawit. Ito po. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Lahat ng oras, bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, iyong kawahay hanggang pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago, buti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, lahat ng oras, bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, iyong kawahay walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Purihin ka, Panginoon. Minsan pa po, Panginoon Diyos, kami lumalapit sa luklukan ng iyong biyaya. Samahan kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyong ito. Buksan ang puso at isip, basbasan mo po ang bawat isa, sapagkat ang tao po kailangan nilang mabuhay sa iyong salita. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen, Amen. Okay? O Tatay August, basahin mo po yung Roma 10:17. Yan. Ito po ang ating pag-aaralan kung paano ang tao ay makapanampalataya. Ano ang kanyang dapat gawin? Pwede ba siyang makinig? Pwede pa siyang, kung bahala na kayo. Tingnan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo. Yan, Roma 10:17 lang po, Tatay Hogos. No, para makita natin kung ano sinasabi ng Biblia sa ating paano tayo makasampalataya. Kailangan po meron tayong batayan gaya na nakalagay sa Biblia. Kasi kung hindi, baka magkamali po tayo. No? Baka magkamali tayo.
Mahirap po kasi sa isang tao, nagsusumikap kang magkaroon ng kaugnayan sa Diyos, pagkatapos ang resulta mali lang pala. Ano po? Kailangan meron tayong ebidensya. Kaya yung babasahin po ni Tatay Yogo sa Roma 17, 17. Isang Rika. Sabi ko manahimik dito. Mupula lang. Ayan. Roma 10. Siguro Tatay Yogo, simulan mo sa 14. 14 mo po simulan. 14, 15, 16, 17. Yan, para mas medyo maganda. Yan. Dito sinasabi ni Apostol Pablo, paano tayo mga tao makasampalataya? Kung lahat naman ng reliyon, nagbabasa ng Biblia, bakit kailangan mangaral pa? Di wag na lang. Ano po, pero yan ang batas ng Diyos ipangaral. Kailangan yun nasa Biblia. Okay? Tayo boss, nakita mo na? Ito, Oh. babasahin ko. Oh. Kaya ang pananampalataya, Sa 14 muna tayo boss. Sa 14 mo simulan. 14, 15, 16, 17. Yan. Sa 14 po. paano naman sila tatawag sa Kanya? Kung hindi sila sumampalataya, paano silang sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makapag-aral sinuang kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat o kay gandang pamasdan, ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita, ngunit hindi lahat ay sumusunod sa magandang balita gaya sinulat ni Isaiah. Panginoon, sino ang maniniwala sa amin ibinabalita? Kaya ang pananampalataya ay bunga sa pagkikinig at ang pagkikinig naman ay bunga sa pangangaral tungkol kay Kristo. Ayan. Yung pangangaral po sa Panginoong Yesukristo, yan po nagiging batayan. Kung yun dinalang aral sa iyo ay aral ni Kristo, walang problema yon. Nagkakaroon lang ng problema kung minsan po ang pinangangaral nila si Yesukristo, ang problema po, iba ang kanilang tinatalakay. Halimbawa, sino ba si Kristo sa Biblia? Yan. Sino si Kristo sa Biblia? Ang mga problema lang po sa mga tao, may naniniwala kay Jesucristo sa Biblia, ay may naniniwalang mga reliyon, kanya lang hindi po buho. Hindi lahat na nakasulat sa kanya ay pinaniniwalahan nila. Ang pinaniniwalaan lang nila yung gusto nilang paniwalahan. No po, yung selective lang po sila sa mga chapter and verse ng Biblia pagdating po sa Panginoong Jesucristo. Kaya dito po ang sabi ni Apostol Pablo na nung panahon po ni Isaias na nakalagay
Anong nakalagay dyan? Yung Tatayo ko, sulitin mo nga yung 16. Yung 16 lang po. Ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita gaya ng isinulat ni Isaiah. Panginoon, sino ang maniniwala sa amin? Ayan. Ibinalita. Sa panahon po ni Propeta Isaiah sa Lumang Tipan, may taong mga hindi naniniwala. Ganon din po sa panahon natin. Sadyang may mga taong hindi naniniwala sa aral ng ating Panginoon. Kung tawagin po ito mga ang tawag kasi sa kanila mga traditionally. Yung nabubuhay po sila sa tradisyon. Iba po kasi yung tradisyon, ano? Yung tradisyon kasi, ang tinatawag din nilang salit-saling sabi ng mga ninuno yan. Mula sa ninuno, pababa sa kanyang lahi. Kung ano yung kinagawian nila noon hanggang sa panahon nila, dala-dala po yun. Mga tradisyon po yun. Yun ang hindi sinasangayunan ng kasulatan. Kaya sabi rito ni Isaias, meron ba maniniwala sa amin? Kaya tanong kasi nga po sa panahon ni Isaias, talagang merong hindi naniniwala po sa Panginoon Diyos. Amen. Kaya tandaan natin, ano pa sinabi rito po? Ano pa sinabi? Ito, dito pa rin po sa Roma chapter 10, Tatay Ogos, ano? Diyan pa rin, basahin mo lang dito sa verse 19, 20, 21. Ayun, basahin nyo po yan. Diyan pa rin sa Roma chapter 10, 19. Babasahin po. Oo. Ito pa ang isa kong tanong. Hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel nung pa man ay sinabi na ni si Moses, gagamitin ko ang mga taong di malamang isang bansa upang kayo inggitin. Gagamitin ko isang bansang angal upang kayo'y galitin. Buong tapang naman, pinahayag ni Isaias, natakpuan ako ng mga hindi naghahanap sa akin. Nagpahayag ako sa mga hindi nag-usisa tungkol sa akin. Subalit, tungkol naman sa Israel ay sinabi niya, buong maghapon akong nanawagan sa isang suwail at naghimagsik ng bayan. Ayan. Isipin niyo po yan. Ang Israel po sa Lumang Tipan, yan ay bayan ng Diyos. Pero ano nangyari? Ano sabi po ulitin mo nga yan 21, Tatay Ogos? Anong nangyari sa Israel? Subal tungkol naman sa Israel ay sinabi niya, buong maghapon akong nanawagan sa isang suwail at nagmagsik ng bayan. Ayan. Suwail sila. Matitigas ang ulo. Dito nga, dito ka. Ano po, yung bayan ng Diyos sa Lumang Tipan ng Israel. Pare dito, Mari. Kaya napakahirap po, ano? Ang Israel po, ang Diyos, ang bayan ng Diyos sa Lumang Tipan, ginabayan po sila sa kanilang paglalakbay. Kapag araw, nagpapahulap ang Diyos para hindi sila mabilat sa araw. Pagdating ng gabi, nagpapalitaw ng apoy ang Diyos para meron silang apoy. Inaalagaan sila. Pinapakain sila. Tapos nagrereklamo pa.
reklamador. Kaya nga sabi diyan, matigas ang ulo. Itong bayan ng Israel po, no? Ganon po sila pinagtiisan ng Diyos. Ngayon, itong bayan ng Diyos na ito, ayon sa Roma, dito pa rin po, ano, sa 11, tatayo, tignan nga natin. Sa 28, Roma 11 naman po, simulan nyo po sang basa. Doon sa Roma chapter 11, mula sa 25, 26, 27, 28. Yan. Yan, pagibasa nyo po, Roma 11, 25, 26, 27, 28. Yan. Diyos ang lahat. Nahabag ang Diyos ang lahat. Apo. Ang mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman nyo upang hindi maging mataas ang palagay nyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lamang hanggang sa mabuo sa tagdang bilang ang lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Sa paraan ito, may liligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat. Magmumula sa Sion ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Ito ang gagawin kong kasunduan namin. Kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y maging kaaway ng Diyos. At kayo mga hintil ang nakinabang. Ngunit dahil na sila'y ang mga hinirang ng Diyos, sila'y lahat pa rin siya. Alang-alang sa kanila mga ninuno. Yun lang. Ayan. Ngayon, ito pong mga Israel, ang bayan ng Diyos sa lumang tipan, ay nagmatigas po sila. Hindi po nila tinanggap ang mabuting balita ng ating Panginoon, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesukristo. Kaya sila po ay naging kahaway ng Diyos, pero mahal pa rin sila ng Diyos. Kasi nga po, meron silang tipan ang mga Israelita, no? Pero ang maganda, tayo pong mga hindi Hodyo, tayo po ay mga Hentil, tayo ngayon ay napabilang sa pangako ng Diyos. Actually po, pinangakuan po ang mga Hudyo. Ang Panginoong Yesus po, Hudyo. Pero yan nga po, nagmatigas ang loob nila. Hindi nila tinanggap si Yesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At tayo namang mga Hentil lang nakinabang. Pero mahal pa rin sila ng Diyos. Tandaan nyo po, mahal pa rin sila ng Diyos. Ano? Dahil nga po sa tipan na ginawa ng Diyos sa pagitan nila, kanilang mga ninuno. Yan. Ngayon, sa panahon naman natin, tayong mga Hentil, o balikan natin yung Roma 10:17. Tatay Ogos, pagibasa mo po yung Roma 10:17. Tayong mga Hentil po ngayon, ano naman ang dapat nating gawin? Tandaan natin, tayo po ay gumagamit ng Biblia para matiyak natin ang ating pananampalataya. Babasahin po. Opo. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at ang pagkikinig
naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Ayan. Tayo ngayon mga hentil, kailangan ng ating batayan ng pananampalataya ay ang kasulatan. Kagaya na sinabi ni Pablo, tayong mga hentil ngayon, magkakaroon lang tayo ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. At magkakaroon lang ng pananampalataya ang isang tao kung patuloy siyang makikinig sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. O, kita niyo po, hindi ibang aral ang dala, isa lang. Ang pangangaral about Jesus Christ. Hindi ka pwedeng magawa ng sarili mong aral. O kagaya lang, naalala niyo po si Apollo Kibuloy. Ang pinangangaral niya kanya sarili. Ano yung kanya sarili? Ang sabi niya, nung araw, diniklara niya po, tawag niya sa kanya sarili, appointed son. Eh, sino nag-appoint sa kanya? Eh, di siya rin po nag-appoint sa kanya. Itinalaga niya kanya sarili bilang Son of God. Ay, hindi po pwedeng ganon. Kailangan, para magkaroon ka ng pananampalataya, makinig ka sa aral. Ang problema po, ang pinangangaral niya, sarili niya, at yung kanyang membro doon sa Davao, at saka sa ibang lugar, wala silang sinasampalataya na kundi si Apollo Kibuloy mismo. Sabi nga ng iba, para na siyang Diyos sa kanila. Diyos talaga nila sa kanilang worship, si Apollo Kibuloy. O kilala niyo po ba si Apollo Kibuloy? Yung kaibigan po ng dating Pangulong Duterte. Ngayon ay nag-iimas rehas ng bakal. Nakulong siya kasi nga po, nagkaroon siya ng pang-aabuso sa mga kababayan, lalo na po sa mga bata. O, yung mga bata, minumulestya niya po. Nung uli siya ng pulis, nagtago. Eh kung wala siyang kasalanan, bakit siya magtatago? Isipin nyo yung pinagawa niyang kingdom doon sa Davao. Meron palang underground doon. Doon siya nagtago. Ang problema po, ang nagsiwalat doon sa underground na pinagtataguan ni Kibuloy, kahit pala nung gawin ng mga pulis hanapin doon sa KOJ, doon sa Davao, hindi siya makita. Nasa ilalim ng lupa pala. Meron siyang underground na tirahan. So, merong nagbulgar, yung isa sa kanya na biktima noong araw, nakabase sa Amerika ngayon, sinabi meron siya na underground. So, nung nalaman nila, ginamitan po siya ng aparato para makita nila kung meron tao doon sa ilalim ng lupa. Aro, nakita po nila sa aparato, merong gumagalaw ng mga tao sa ilalim ng lupa. Oh, kaya ginawa po ng pulis, nagpahukay. Sinusundan yung aparato. Ganyan po siya nakubkob. Pagkatapos pinalalabas niya, sumuko daw siya. Hindi siya sumuko. Nahuli siya ng pulis kasi wala na siyang tatakbuhan. Kaya sabi po ng pulis na naka-assign doon, na pinatitigil na siya maghukay ni bato. Ang sabi nung nasabing pulis, hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha si Kibuloy. Sabi niya, hindi mo ako pwedeng paalisin dito. Doon po napahiya si Bato. Si Senador Bato, napahiya siya doon eh. Kung ako lang masusunod, sabi niya, doon sa pulis, si Torre, General Torre, paalisin na kita rito kasi nangiistorbo ka sa mga bata nag-aaral, sabi niya. Pero, siyempre, wala po siya magagawa sapagkat si General Torre ay inatasan siya ng Presidenteng Marcos na ulihin itong si Kibuloy. Kaya sabi ni General Torre, hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha yan, sabi niya. So, bandang huli, nakubkob din po siya na huli. Ngayon, ang sabi niya, sumurrender daw siya. Paano siya susurrender?
wala na siyang tatakbuhan. Wala na siyang tatakbuhan eh. Nalaman na yung hukay sa ilalim eh. Meron po siyang bahay na magarang bahay doon. At doon niya po sinasamantala yung kabatahan na mismong membro niya. Isipin niyo po, 12 anyos, minumulestya niya ron. Sa ilalim, yung pinagawa ng underground. Salamat na lang sa Diyos. Siguro, paraan ng Diyos para matapos yung kawalangyaan ni Kibuloy. Bakit po? Talagang mautak nagpagawa ng underground. Salamat at merong isang nagsiwalat sa underground na yan na isang biktima rin po niya noong panahon na siya kabataan. Ayan, ngayon po, ewan ko ang balita ko na ospital, at pero tinatago nila kung saan pina-hospital. Alam niyo po bakit tinatago? Baka sugurin ng mga pamamatay tao. Talagang, alam niyo po, may mga, hindi naman natin sila tinatasan, yung mga pumapatay ng tao, hindi natin sila pinipraise, Pero moron, yung mga ganyan tao po, mas galit sila kapag yung isang lalaki ay mapangabuso sa mga kababayan, especially mga bata. Kaya nga, ang sabi nila, nasa ospital. Hindi nga lang nila ma-reveal kasi po, bakit? Baka sugurin po yung ospital na yon. At, naintindihan nyo ba yung sinabi ko? Oo. Ngayon, ang sabi ni Kibuloy, noong April 5, 2005, doon niya po diniklara ang kanyang sarili, tinanggihan ng Israel si Jesus. Ito pinag-aaralan natin ngayon. Tinanggihan si Jesus ng mga Israel. At tayong mga Hentil, sabi ni Pablo, ang nakinabang. Si Kibuloy naman, ang sabi niya, ako na. Tinanggihan si Jesus sa Israel, sabi niya, ako na ngayon, ang appointed son of God. Kita niyo po? Yun daw yung espiritu ni Jesus, sumakanya. Kaya ngayon, ako na yung appointed son of God. Alam niyo po, isang napakasamang gawa. Yung papel ni Jesus, pinapilan niya. Bandang huli, sabi niya sa kanyang mga video, hindi ka makakapunta sa kingdom ng aking ama, kundi ka dadaan sa akin. Maliwanag. Siya na si Jesus. Hindi ka makakapunta sa kingdom mo pag hindi ka dadaan sa kanya. Yun ay mismo salita ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat na lang sa Diyos. Sinupil siya. Sinupil siya. Ngayon, tumatakbo pa naman senador. Nakapagtataka po sa gobyernong ito, sa Comelec. May kaso ng pagmumulestya sa mga kabataan, pinapayagang pa sumasali sa politika. Ako, for me wag nyo na lang iboto yung manyak na yan. Si Apollo Kibuloy, manyak. Wag nyo pong iboto yan para wag manalo kasi delikado. Delikado. Sa demonyo yan Sige, bahala kayo. Gusto nyo mapasama sa demonyo, samahan nyo siya. Kasi po, against the law of God ang kanyang ginagawa. Salamat na lang sa Diyos, siya ang kumilos na makapangyarihan upang pagbayaran niya ang kanyang kawalangyahan sa kababahiyan. Kita nyo? 12 anyos, meron pang balita. 9 anyos lang po, minulestya. Grabe, ang kawalangyahan. Po? Ngayon, tayong mga Hentil, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Yung sa Biblia, kailangan tayo po ay makinig. At sa ating pakikinig, tayo po ngayon ay nagkakaroon ng pananampalataya, which is ang pananampalataya pong ito, ang hahanapin ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pagbabalik. Tatay Ogos, pakibasa mo nga yung Lucas 18:8. Ano po? Lucas 18:8. 18:8. Opo, 18:8. Yan. Kung saan sinasabi ni San Lucas, sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, isa lang ang hahanapin niya ay ang pananampalataya ng tao sa Kanya.
Okay? Kaya ingat po kayo sa inyong mga pagboto. Suriin ninyo yung inyong mga iboboto sa dumarating na alalang ito. Na kung tawagin po yan, midterm election. Ayan. Yung 8 po. Yuda at ang pong. 18-8. Opo. Sinasabi ko sa inyo, agad siyang ibibigay sa kanila ng katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may darat ng pakaya. Siya, mga taong may pananampalataya, Amen. Kita niyo po, pagbabalik ng Panginoong Yesus, ang hanapin niya ay ang pananampalataya natin sa Kanya. Ngayon, Tatay August 1, 2029. Pagibasa naman po yung chapter 20 ng 1, verse 29. Ito po yung katiyakan na sinasabi ng Panginoong Yesus. Sa ating panahon, hindi na po natin siya nakita ng harap-harapan si Jesus. Nasa langit na po at nakaupo sa kanan ng Diyos. Pero bago po siya umakyat sa langit, ito po ang kanyang paninigurado sa mga mananampalataya sa kanya. Amen. Tatay August 1:20-29. Negosyo, yung ka mga bangko. 29. Opo. 20:29 po. Hindi ba siya nabinidyo, 13 piraso. Nagpapag ka na? Babasahin. Opo. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala sila hindi nakakita. Ngayon man naniniwala. Ayan. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Pinagpala yung mga taong hindi nakakita sa Kanya pero naniniwala. Amen. Oh, sa ating panahon, year 2025 ngayon. O, nakita nyo na po si Jesus? Hindi. Kasi nasa langit na po siya at nakaluklok sa kanan ng Diyos. Patuloy siya nagliligtas at namamagitan para sa mga tinawag. Kaya salamat sa Diyos, Salamat, Panginoon, sa katotohanan na itinuro mo sa amin na ang pagmamatigas ng bayang Israel ay naging bunga para sa aming mga hentil. Kami namang mga hentil ay naturuan upang magsisampalataya sa aming Panginoong Yesus. Okay, awitin po natin muli. Ang ating Panginoon, Diyos ay pag-ibig. Yan. Alam nyo, maganda yung simula. Sinisimulan natin sa isang awit at nagtatapos tayo sa isang awit. Praise God. Ito po, meron kaming kodiko. Pasigurado para hindi kami magkamali sa pag-awit. Kasi po, ang Diyos ang itinataas natin sa awiting ito. Okay? Okay? Pag-ibig siyang pumukaw sa ating puso't kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at nag-asa. Pag-ibig siyang buglo natin, di mapapawi kailan paman. Sa puso Iwan tayo'y sa isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig,
magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat puso buhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos dating Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa napakagandang message na pinadala mo sa amin. Salamat po sa pagkain espiritual na pinakain mo sa amin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong kabutihan na patuloy namin nararanasan. Salamat po. I-bless mo po ngayon ang bawat isa dito na aming Garden Bible Study sa pangungunan ni Tatay Hugos at Nanay Claring Garan. Ito pong kanilang mga pamilya. Bless mo po kahit itong mga batang ito na abang bata sila ay matuturuan na sila ng iyong ebanghelyo. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen. God is good. All the time. All the time. Amen. God bless all po itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sana po mag-share kayo, mag-comment kayo. I-share nyo sa iba ito, mag-like kayo. Po. Bye-bye.